Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa may gilagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, August 3, 2026. Base nga po sa ating pinaka-latest satellite image, ang bagyo na ating monitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na may local name na Bagyong Luis. Nagdudulot pa nga rin po ito ng maulap na paporin at kalat-kalat na mga pag-ulan, especially dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Sa lugar po yan ng Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Polillo Islands. Inasan nga po natin makakaranas pa rin ng maulap na paporin na sinasamahan po yan ng mga katamtaman, kung minsan mga malalakas na mga pag-ulan. Kaya lubos pa rin po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yan sa mga mababang lugar at sa mga bundok na lugar. Nadulot nga po yan itong Bagyong Luis, na kung saan nga po huling namataan ang Bagyong Luis sa layong 250 km silangan ng Baler, Aurora. Kung saan nga po taglay nga po nito ang lakas na hangin na umabot sa 55 km per hour malapit sa sentro, samantalang may pabugso naman po ito na umabot sa 70 km per hour. Habang kumikilos nga po ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Nainasan nga po natin ngayong araw, magdudulot pa nga rin po ito ng maulap na paporin na sinasamahan po yan ng mga pag-ulan. Kaya naman dahil nga po sa mga pag-ulan nating inasan ngayong araw, mayroon po tayo nakataas na weather advisory o babala sa mga malakas na mga pag-ulan na maaari po nating maranasan ngayong araw. Sa lugar po yan ng Cagayan Valley Region, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Bulacan, Nueva Ecija, Zambales, Pangasinan. Inasan nga po natin makakaranas ng 50 hanggang 100 mm na mga pag-ulan. Magdudulot nga po yan ng mga pagba sa mga babang lugar at paggunang lupa sa mga bundok na lugar. Kaya naman lubos pa natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga babang lugar at sa mga bundok na lugar. Nainasan nga po natin ang mga pagba at paggunang lupa. Epekto po yan ng bagyo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa na Bagyong Luis, na pinapalakas nga po ang hanging habagat naman dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Especially, inihila na nga po nitong Bagyong Luis ang hanging habagat, nagmumula naman dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, na siyang apektado naman ng hanging habagat ang Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija. Siyang inasan nga po natin ngayong araw magdudulot ng mga pag-ulan. At dahil nga po sa Bagyong Luis, meron po tayong nakataas na wind signal. Nakataas nga po ang signal number 1 dito sa Polillo Islands, Camarines Norte, the northern portion of Camarines Sur, Caramoan, Gatchitoorina, Lagunoy, Tinambak, Seroma, and the northern portion of Catanduanes. Sa lugar po yan ng Pandan, Caramoran, Bagamanok, Panganiban, and Viga, kung saan nga po inasan nga po natin ang mga bugso-bugsong hangin na umaabot sa 39 to 61 km per hour. At hindi po natin inaalis ang posibilidad na magtaas pa tayo ng wind signal number 2 sa mga susunod na oras kung ito ay mag-enhance pa or lumakas pa into tropical storm category. Kaya naman maging adapto lang po tayo at maging updated lamang po tayo sa mga panibago naming ulat na naming lalabas ukol nga po dito sa bagyong nabuo dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na Bagyong Luis. Samantala, bukod nga po dito sa Bagyong Luis, may kasunod pa nga rin po itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na nga po ito na Dolphin. Kasalukuyan nga po ito may kategory na super typhoon category na may taglay na lakas na hangin na maabot sa 185 km per hour malapit sa sentro, samantalang may pabugso naman po ito na maabot sa 220 km per hour. Habang kumikilos nga po ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. At huling nga mataan po yan sa layong 2,990 silangan ng extreme northern Luzon, kung saan nga po nagdudulot nga po ito ng malawakang mga pag-ulan dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at maulap na paporin. Ay naasan nga po natin kung ito ay lalapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility, inasan nga po natin napapalakasin nga po nito ang hanging habagat na patuloy pa rin na umiiral dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may Palawan, Antique, Zamboanga Peninsula, Tawi-Tawi, Occidental Mindoro,
Zambales, La Union, Ilocos Region, inasan nga po natin makaranas ng hanging habagat na magdudulot nga po yan ng maulap na papurin na sinasamahan po yan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan habang ito ay nasa may extreme northern Luzon. May inasan nga po natin, kumikilos nga po itong Super Typhoon Dolphin, Pakanluran, Hilagang Kanluran. Nabase nga po sa ating pinaka-latest track dito sa bagyong Dolphin or Super Typhoon Dolphin. Makikita nga po natin ang Super Typhoon Dolphin na lalapit dito sa may extreme northern Luzon, especially dito sa may Philippine Area of Responsibility. Sa may dulo po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At hindi po natin inaalis or ni-roll out na posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility kapag bumaba ang kanyang track or direksyon. Inaasan nga po natin na posible itong dumaan dito sa may Taiwan. Kapag ito ay dumaan dito sa may Taiwan, inaasan nga po natin na kung ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa nga rin pong bagyo, ay bibigyan po natin ito sa local name na Maymay, na ating makikita nga po habang papalapit ito dito sa ating Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Dolphin. Siya naman paghina nitong bagyo Luis. Kasi inasan nga po natin habang ito ay nasa may hilaganan ng ating bansa, ang Super Typhoon, inasan nga po natin na tuluyan ng malulusaw ang bagyong Luis. Ngunit bukod nga po rito, habang patuloy na palusaw na ang bagyong Luis, inasan nga po natin nalalakas naman ang hanging habagat na siyang makakapekto naman dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na magdudulot po yan ng maulap na papurin na sinasamahan po yan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na lubhang mapanganib po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dun sa mga babang lugar at sa mga bundok na lugar na inasan nga po natin ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Na inasan nga po natin makaranas ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot nga po nitong hanging habagat na papalakasin nga po nitong Super Typhoon Dolphin dito na po sa may Hilagang Luzon. Kapag ito ay nasa may Hilagang Luzon na po, na kung saan may kasunod pa nga rin po itong Super Typhoon Dolphin na panibagong bagyo rin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility po yan. Malayo pa naman po yan sa ating bansa, kaya naman wala pa po itong direktang epekto ang mga bagyong ito sa kasalukuyan. Kaya naman lubos pa rin po natin pinagandang ating mga kababayan dahil inaasan nga po natin na lalapit ito dito sa ating Philippine Area of Responsibility at posibleng pumasok ang ating par na papalakasin ng hanging habagat na siyang makakaapekto ang hanging habagat sa ating lugar. Habang ang kasunod nga po nitong Super Typhoon Dolphin, kumikilos nga po pahilaga kung saan bagya naman pong palayo ng ating bansa or Philippine Area of Responsibility. Ngunit hindi po natin inaalis ang posibilidad na kapag magbago ang kanyang direksyon ay posibleng lumapit din ito dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated lamang po tayo sa mga panibago naming ulat na naming lalabas. Ukol nga po dito sa masamang panahon na nabuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Isa nagbabanta nga pong mga pagbaha dahil nga po sa inasan nga po natin na tuloy-tuloy ng mga pag-ulan na dulot nga po nitong hanging habagat na papalakasin ng bagyong Dolphin or Super Typhoon Dolphin. Na kung saan sa kasalukuyan nga po patuloy pa rin ang pag-iral nitong hanging habagat dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Inasan nga po natin ngayon hanggang bukas nga po yan, August 4, inasan nga po natin makaranas ng mga bugso-bugsong hangin na dulot nitong southwest monsoon or hanging habagat. Dito po yan sa area ng most of Luzon and Visayas, including Lanao del Norte, Misamis Occidental, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Sarangani, Davao Occidental, and Davao Oriental. Nadulot nga po yan ang southwest monsoon or hanging habagat. Inaasahan nga po natin napapalakasin itong bagong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Dolphin. Habang kumikilos nga po ito pahilagang kanluran na papalapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Nating inaasahan nga po kapag nasa may extreme northern Luzon na ito, inaasahan nga po natin bukas na sa may extreme northern Luzon na po ito. Inasan nga po na papalakasin na po ang hanging habagat, isang dudulot ng mga bugso-bugsong hangin at kalat na mga maulap na papurin at mga pag-ulan. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated lamang po tayo sa mga bago naming ulat na naming lalabas ukol nga po dito sa sama ng panahon na po. At para naman sa magilagay ng panahon dito sa ating seaboard, sa kasalukuyan nga po, wala po tayong nakataas na gale warning sa katanong baybay ng ating seaboard. Ngunit lubos pa rin po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa may seaboard ng Aurora, Isabela,
Iloilo Islands, Quezon, Camarines Norte, including Camarines Sur. Lasan nga po natin ang moderate to rough sea condition pa rin na dulot nga po ng mga localized thunderstorm na dulot ng Bagyong Luis. Kaya naman, mapanganib pa rin po sa ating mga kababayan na may mga maliliit na sakyang dagat na pumalaot sa nasabing seaboard. Samantala, sa malalabing bahagi ng ating bansa, sa may seaboard po ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Palawan, including kanlurang bahagi ng Mindanao, inasan nga po natin ang slight to moderate na mga paglalon. Kaya naman, malaya pa rin makapaglalay ang ating mga kababayan doon sa may mga slight to moderate na mga pag-aalon. Ngunit maging alert pa rin po tayo sa paglakas nga po ng hanging habagat na inasan nga po natin ngayon hanggang bukas. Mas lalakas na nga po ang epekto nitong hanging habagat dahil nga po sa Super Typhoon Dolphin na papalapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa may gilagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, August 3, 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at sana ligtas po tayo sa pananalasa nitong Typhoon Luis. At inasan nga po natin na may kasunod pa nga rin po itong Super Typhoon Dolphin na sana ligtas po tayo sa pagdaan nitong mga bagyo upang sa gayon maging masaya po ang ating pamilya. Maraming salamat sa inyong lahat at kung sakaling bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago namin ulit pa namin lalabas. Ukol nga po dito sa mga masamang panahon na nabuo dito sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Maraming salamat and God bless us all.